Church dito po sa Amon Rizal. At ito po ay nakilingan sa ngalan po ng family na mag-serve para sa gabing ito. Sa alaala po, salamat at para sa panibagong buhay ng kapatid po ng Tatay Virgilio. Sa pagkakataon po ito ay hinihingan ko po na sa bawat isa po sa atin, tapos tayo sa atin po pagpupulay-pulay, pagpasa po ng ng kasulatan, maging sa pag-meditate po ng kanyang salita, at pagkatapos po ay yung closing prayer at condemnation. At tayo po, at sino po yung manais, hinihingan ko po na tayo sa loob. Tayo po ay lumako po sa ating po nananagawa. Hinihingan ko po na magbara po tayo ng mixing kalamikan, tuloy-tuloy po tayo. Hinihingan ko po tayo po tayo po ng nanalangin, tayo po yung simula po sa ating po. Magandang gabi sa iyo, O Diyos. Siyang pinagmumulan ng buhay, siyang pinagmumulan ng kalakasan, ang patuloy na nagiging pagpapala sa amin. Sa amin, Panginoon, ang mga nabubuhay ay ang katatagan. Sa kabila ng maraming mga pagsubok dumarating sa amin na iyan ka, patuloy na nagpapalakas sa amin ng mga nabubuhay. Dakilang Diyos, kami ay muling kumakatok sa iyong pangalan. Hinihingi po namin, Panginoon, sa oras nito, sa iyong banal na gawain, ang pagsangka, pag-alaala para sa kapatid namin na yumao, at pagpapasalamat na rin para sa kanyang panibagong buhay. O Panginoon, sa aming gawain na ito, ikaw ang siyang maitaas at makukulihan. Ito po'y aming binabalik sa iyo sa pangalan po ng aming Panginoon sa Kristo. Amen. Nilihan ko po na tayo lahat ay tumayo bilang tanda ng pagbasa o paggalang sa pagbasa po ng kasulatan. Ito po'y matatagpuan po sa aklat po ng unang ito, chapter 15, verse 42 hanggang sa mga sumusunod. Ito po ang sinasabi, "Ganyan din sa muling pagkabuhay, ang katawang ibig ay mabubulok, ngunit di mabubulok kailanman ang katawang muling binuhay. Pangit at walang kaya ng ilibing, maganda, malakas ng muling bubuhayin. Inilibing ang katawang panlupa, muling bumubuhay sa katawang panlangit. Kung may katawang panlupa, mayroon din katawang panlangit." Malayan tayo ng Panginoon sa pagbabasa ng kanyang salita. Mahal na po tayo. Muli po magandang gabi sa ating lahat, mga kapatid. Ako po ay nahilingan sa pagkakataon ito para magpahagi po sa inyo, at hindi ko po alam kung ano po yung mga nakalipas na paksa ninyo. Bagaman sa pagkakataon po ito, minabuti ko po na piliin ang paksa po ng unang Korinto dahil ito po isang nagpapaalala sa akin na isang nagsalita po, isang artista, hindi ko na po maalala ang kanyang pangalan, pero siya po ay isang believer, isang mananampalataya. Bagaman hindi po siya Methodista, isa po siyang Kristiyano. Pero tayo naman bilang isang kinikilalang Diyos, ang ating Panginoon, ang ating Panginoon sa Kristo, ay naroon po yung ating pagkakaisa dahil isa po yung ating po tinatawagan ng ating po dakilang Diyos. Siya pinagmumulan ng lahat ng bagay, ang lahat ng lumikha, at maging sa pinagmumulan po ng buhay. At maging kaya ako po pinili ang pagsapong ito ay dahil sa kalalagayan po ng family ito ay alam po natin, dumaraan sa pagkakataon ng paglulusak. Ngunit tayo naman bilang mga mananampalataya ay naniniwala ng ating kapatid na Tatay Virgilio ay muling bubuhay ng Panginoon sa muling pagtawag niya dito. At sabi po doon sa binasa po natin, isang lupa kung saan isang katawan, lupa na kung saan ay parang walang silbi. Ngunit gagawin ito ng Panginoon na isang buhay na panibago at kasiyasiya. At minsan, kung titignan po natin, ang buhay po ito sa mundo ay parang napakabilis.
napakabilis. At titingnan po natin ilang ilang taon lamang pagkatapos po nito yung pagpanaw. Wala akong nakakalam ng araw kung kailan tayo babalik sa ating Panginoon. Ngunit isa po yung sigurado ko po na masasabi sa inyo. Kung tayo po ay mananampalataya at mananalig sa Kanya, tayo po ay tiyak na babalik sa ating Panginoon. Ang lumalang ang lahat. Ang buhay na ito ay hindi lang natin at dapat ibalik din naman natin sa Kanya. Ngayon, maaari po magtanong po kayo sa akin, Pastor, totoo ba na may buhay? Meron po akong isang kwento sa inyo. Meron po isang lalaki, isang matandang lalaki. Siya po ay mayroong isang apo. Sa pagkakataon po ngayon, sabi ng matandang lalaki ito, tinuturuan niya yung kanyang apo dahil mahal na mahal po niya ito. Sabi niya, Apo, ikaw ay manalig sa Panginoon. Ikaw ay maglingkod sa Kanya habang sa iyong pagkabata. Mapalad ka. Dahil ngayon pa lamang ay pinapakilala na sa iyo ang Panginoon, ang Diyos. Ngunit sa kabila ng lahat ng mga bagay na ito, yung batang ito, hanggang sa siya unti-unting lumalaki, siya po ay tumataliwas doon sa pangangaral ng kanyang lolo. Ang kanyang sabi, hindi ako naniniwala sa kanya. Nakakalungkot. Pero itutuloy ko po yung kwento, sabi gano'n, hindi ako naniniwala sa kanya. At hindi rin ako naniniwala na ito yung pinagmulan ng buhay. Hindi rin naman ako naniniwala na siyempre, ako'y mamamatay ako, ngunit yung buhay, sana hantong. Yun po yung kanyang problema. Nalungkot ko yung tatang, yung magandang lalaki. Sa pagkakataon na habang tumatagal, hindi pa rin siya sumuko sa pagtuturo. Dumating sa panahon na kung saan namatay na po yung matanda. Yung batang ito na mahal niya yung kanyang tatang, bagamat doon sa isang bagay hindi sila nagkakasundo sa paniniwala ng Diyos. Nung pagkakataon na nakaburol na yung yung tatang na ito, yung lolong ito, that's the time, tinanong siya ng pastor, naniniwala ka ba na yung mahal na lolo ay mulang buhay? From that very moment, yung batang yun, o lumaki na rin siya, sabi niya gano'n, naniniwala na. Bakit po? Bakit po niya sinabi naniniwala siya? Sabi po nung author, sabi niya gano'n, dahil sa pagmamahal niya sa kanyang lolo, sa kanyang tata, gusto niya na muling mabuhay yung lolo na yun, yung tata niya. Marami sa ating pagkakataon po ngayon, iniisip ninyo, totoo ba? Ngunit, isiguraduhin ko po sa inyo dahil mahal niyo po ang kapatid na ito. Iisipin niyo rin na mayroong pangalawang buhay. Napakahalaga na kung saan ang pinagmumulan ng lahat ng ito ay ibalik din naman natin sa ating pong dakilang Diyos. Bakit po? Walang mawawala sa atin. Ang benepisyo ay babalik din sa atin. Isang pagkakataon na kung saan napakahalaga po na makita natin, ma-realize, ano ba ang mga ginagawa ng tao ngayon? Actually, meron po akong isang pinanood kaninang umaga lang na documentary with regards sa 666. Siguro po narinig na yun or siguro hindi pa. Pero pakatiwan ko lang ako ng konti. Tayo po ay parating na po sa ganoong sistema. Although hindi po natin alam yung mga ganoong bagay. And hindi na natin alam kung kailan darating po yun. Pero ito po hinula sa Bible. Ngayon po, ano po yung point, Pastor? Time will come, ito pong mundong ito ay kontrolin ng kaaway. At hindi natin alam, apparently, tayo man ay maaaring mahulog doon. Mahal po kayo. Although, marahil ngayon lang po tayo nag-meet